Sinira ni dating Congressman Saldico ang kanyang political career at pwedeng madamay pa ang kanyang mga business dito sa Metro Manila, sa Albay, sa Bicol at kung saan-saan pa dito sa kanyang mga ginawa. Napaka-sensitive, napaka-tindi po ng kanyang kinasasangkutan sa graft and corruption at higit sa lahat sa kanyang mga paratang kay Pangulong Marcos. At dahil dyan, marami pong pwedeng silipin sa kanya. Yang kanyang bilyong-bilyong pinagmamalaking mga business, legal ba ito? Yan ang tanong. Ano ba ang mga business niya? Marami po, construction business, may mining, may mga resorts sa Bicol. Marami pang negosyo na nakapangalan sa kanya at sa kanyang pamilya. Masisilip po yan ng gobyerno. Masisilip yan ng BIR. Lalo na ngayon, balitaan na ba rin nyo? Pinalitan na po ni Pangulong Marcos yung BIR Commissioner. Bago na po yung BIR Commissioner ngayon, dating Finance Undersecretary, abogado rin yan po yan. Wala na po dyan napalitan na po si Commissioner Lumagi. Wala na. Yung na-interview ko dati sa television. Pinalitan na po yan. At siyempre dahil bago yung commissioner, yan po ang sisilip. Yan naman ang trabaho ng BIR. Kung tama ang mga business or tax na binabayaran ng mga business, lalo na ang negosyo nitong si Saldico. Dahil yung kanyang ginawang paninira sa Pangulo, paratang sa Pangulo, hindi maiwasan na gumalaw yung tinatawag nating whole of government approach. Nang balikan siya, silipin ang kanyang mga negosyo, pagkatao, lifestyle, pati na kanyang political career. Huwag natin kalimutan, ako Bicol Party List yan. Wala siyang distrito. Nag-resign siya as congressman sa halip na harapin ang mga anomalyang ito at paratang na ito nagtago sa Amerika. At ngayon patuloy ang kanyang paninira kay Pangulong Marcos at sa gobyerno, sa korupsyon. Nililinis ang kanyang pangalan. Akala niya nalilinis, hindi alam nakakalabuso siya. Kaya pag binalikan ng BIR, binalikan ng gobyerno, ang bilyong-bilyong business niya, lalabas ang katotohanan kung tama ang kanyang binabayarang buwis o tama ang kanyang mga negosyo. Pati yung kanyang pasweldo sa kanyang mga tao, Department of Labor ang bahala dyan. Diyan yan po kasi yan eh. Pag nag-ingay ka laban sa gobyerno, sisilipin talaga. Lalo na kung ikaw opisyal ng gobyerno ang iyong mga business at lifestyle. Aalamin din ng gobyerno paano ka nakabili ng maraming eroplano at chopper. Kung hindi nagkakamali, 3 yata ang private jet mo, 5 yata yung chopper mo, may mga yate pa, at kung ano pang mga sasakyan, luxury car, masisilip yan. Bayad ba ang buwis niyan? Tama bang naipasok ng bansa yan ng legal? At yung mga property mo sa mga probinsya at dito sa Metro Manila, masisilip yan at sisilipin yan ng BIR, ng Finance Department, ng gobyerno. Yan ang mangyayari kay Saldico. Hindi po biro lumaban sa gobyerno. Hindi po birong mag-akusa sa gobyerno kung hindi kayang patunayan. May sipa yan, may balik yan, may backfire yan po yan. Talagang matindi ang dating yan. Tanungin nyo yung mga dating testigo, dating may mga expose, nagsisi na sila. Natandaan nyo si Jun Lusada na meron siyang mga expose laban kay Gloria Macapagal Arroyo at noon ay Chairman Abalos na Comelec. Ano bang nangyari? Siya ang nakulong. Siya ang nakulong matagal. Buti nakalaya na yata. Jun Lusada, baka nakalimutan nyo, noong panahon ni Gloria, marami sinabi yun na anomalya tungkol sa ginagawa ng gobyerno, ng partihan, ng pera, kung sino-sino nasabit. Walang nangyari. Bandang huli, siya ang nasilip. Meron palang kaso siya, meron palang dapat siyang pananagutan, natuluyan, pinakulong ng gobyerno. So hindi ito pananakot, warning ito sa lahat. Kalabanin na ninyo ang kapwa ninyo sa kung anumang business meron kayo, pero huwag ang gobyerno. Kung wala rin lang kayong ebidensya. Dapat kung lalabanan nyo ang gobyerno, lalo na ang Pangulo, kahit na sinong Pangulo ng bansa,
may sapat kayong ebidensya. Dahil kung hindi, pag binalikan kayo at sinilip ang inyong mga kabuhayan, lifestyle at iba pa, kayo ang babagsak. Pagsisisihan yan. Maging warning ito, makarating po sa inyo. Ito pong aking ginagawang mga topic sa aking channel, hindi pananakot. Sa totoo lang po, real talk lang. Kasi hindi titigil ang gobyerno na sinisira nyo. Pag hindi nyo napatunayan, pag binalikan kayo, meron silang sapat na manpower, batas at kapangyarihan. Batas ang ipapaira nila. Kaya yung mga maluhong buhay nitong si Saldico, mga malalaking mga bahay, mga mansyon na mga bahay, bakasyonan, residential, sasakayang panghimpapawid, mga luxury car, lahat yan sisilipin yan. Kung saan kinuha at paano siya nakabili ng ganyan. May buwis ba yan o wala? Kaya sino man na nagpapagamit sa mga political party o political organization o anumang grupo na ang ambisyon ay magpabagsak ng gobyerno, mang-agaw ng kapangyarihan, dapat mas matibay kayo. Dapat pinaghahandaan nyo. Hindi pwedeng barya-barya lang. Hindi pwedeng galit lang. Hindi pwedeng ginamit lang kayo. Nagpagamit kayo. Dapat alam din ninyo kung ano ang magiging kapalit. Ano ang magiging sipa pag pumalag, pag bumalik ang inyong mga inaakusahan, especially ang gobyerno. Dahil madaling gawin ng gobyerno yung whole of government approach. Lahat ay pagagalawin. Pagagalawin ang kaap para i-monitor ang lahat ng sasakyang panghimpapawid. Pagagalawin ang LTO para i-monitor ang lahat ng sasakyan. Pagagalawin ang BIR para alamin kung tama ang buwis na binayaran. Pagagalawin ang Department of Justice para malaman kung saan ang mga property. Ganyan pong kalawak ang kapangyarihan ng gobyerno. Kaya huwag niyong gigibain ng gobyerno nang kayo ay pabara-bara o nagpagamit lang kayo. Dahil pag sumipa, pag binalikan kayo, luluha ka ng bato. Hindi ito pananakot. Real talk lang po ito. Kahit anong yaman nyo pag sinilip kayo, delikado ang delikado. Ang pinakamaganda, maging simpleng buhay, may sapat na kita, di ba? Masaya ang pamilya, sumunod sa batas, huwag maging pabigat sa gobyerno, panalo na tayo. Pero kung mag-aambisyon kayong mang-agaw ng kapangyarihan, kayo magpatakbo ng gobyerno, kayong gumamit ng pera, magpagamit kayo para magtagumpay ang may mga interes, magpagamit kayo sa maduming mga galawan, may karma yan. May pananagutan lang yan. May pananagutang matindi yan. Pag bumalik, please like and share ng ating mga video. God is good all the time. Huwag tayong bibigay. Yan po ang ating paniniwala.